Ganito ba palagi ang lumalabas kapag niregister niyo ang inyong driver's license sa LTMS portal? May dalawang paraan ako ituturo sa inyo kung paano ma-resolve yan. Kaya tara, samahan niyo at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Subali may dalawang paraan ako ituturo sa inyo kung paano makakapasok at ma-register yung driver's license niyo sa LTMS portal. So unang paraan, para po ito sa mga alam pa yung email address na nakaregister sa kanilang LTMS portal. At dapat active pa ito at nabubuksan pa nila kasi magsisend ng link doon ang LTO. At ang pangalawang paraan naman, para ito sa mga nakalimutan na yung email address na nakaregister or kung natatandaan man nila pero hindi na nila ito nabubuksan. Kaya hindi na nila nakikita yung link na sinesend ng LTO. So panoorin nyo po ng buo ang video na to kasi ituturo ko sa inyo yung dalawang paraan na yun at siguradong mabubuksan nyo na po yung LTMS portal account ninyo. So unahin ko na ituro sa inyo yung unang paraan para sa meron pang email address or natatandaan pa nila yung email address. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang LTO portal or LTMS portal. And then hanapin at i-click lang natin itong LTMS portal under ng portal.lto.gov.ph. At pagkatapos may makikita tayong dalawang option dito. So register now at login. Kung dito tayo sa register now, palaging hindi tayo makakaproceed dahil may makikita tayong the driver's license has been already registered. So dito na tayo sa login. Since alam natin yung email address natin, i-click na lang natin itong login. So dito na tayo sa pag-login sa LTMS portal. So dito kailangan natin maglagay ng LTO client number or email address. So for example guys, hindi na natin alam yung LTO client number pero alam natin yung email address. Pagkatapos dito sa password, hindi na natin talaga matandaan yung password kung ano yung nilagay natin password noon. So kailangan nating mag-forgot password. So i-click lang natin itong forgot password sa baba. Pagkatapos pupunta na tayo dito sa pag-change ng password. Pero bago yan, kailangan muna nating maglagay ng email address or LTO client number. So kung natatandaan nyo yung email address niyo, ilagay nyo na lang po dito or yung LTO client number na natatandaan nyo, pwede nyo ilagay pa rin dito. Then, pwede nyo nang i-click ang OK. At pagkatapos may makikita kayong ganito, a password change link has been sent to your email. So kagaya na sabi ko kanina, dapat alam nyo pa yung email address at nabubuksan pa ninyo ito kasi nagsisend po sila ng link doon. So magantay lang po kayo ng mga ilang minuto at may marireceive po kayong email sa email address na nakaregister. Bali ganito po yung email na marireceive ninyo. So galing po ito sa lto.gov.ph. Then dito yung pangalan ninyo at dito sa baba may makikita po kayong please click this link. So itong link na kulay blue guys, ito ang kailangan nyo i-click para makaproceed kayo at makapag-change na kayo ng password ninyo. Pero take note guys, dapat within 24 hours pagka-send ng link na ito sa inyo, dapat ay na-click nyo na kasi nag-expire po yan within 24 hours. Kung hindi nyo maklik yan, ulit kayo sa pag-forgot ng password. So, i-click na natin itong link. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng new password at confirm new password. So dito dapat minimum 8 characters yung password na ilalagay ninyo at dapat yung password na ilalagay ninyo ay merong at least isang alphabetic character. Then password dapat may isang number at dapat meron ding maliit at isang malaking letra. So i-double check nyo pong maigi guys, dapat magkatulad yung new password at confirm new password na nilagay ninyo. So kung duda kayo, pwede nyo namang i-click itong parang mata para ma-show yung password na ginawa ninyo. Make sure po na matatandaan nyo na yung password na nilagay ninyo. At kung okay na at wala namang problema, pwede nyo nang i-click itong set password for login. At pagkatapos may makikita kayong ganito, your account has been verified and confirmed. So nandito yung LTO client ID number ninyo. So pwede nyo na pong isulat ito sa papel or screenshot nyo para hindi nyo na makalimutan. So sa pag-login guys, pwede nyo gamitin itong LTO client number ninyo or yung email address na nakaregister.
Then dito sa baba, ilagay nyo na po yung password na ginawa ninyo, yung bagong password. Then kung okay na at wala namang problema, pwede nyo nang i-click itong sign in. So ganun lang kadali guys at makakapasok na kayo sa inyong LTMS portal account. So pwede nyo na magamit ito, pwede na kayo mag-take ng exam dito at pwede nyo na makita yung digital copy ng inyong driver's license dito. So marami na kayong magagawa. So ngayon punta na tayo sa pangalawang paraan. Para ito sa mga nakalimutan na talaga yung mga email address nila or kung natatandaan man pero hindi na nila nabubuksan yung email address na yon. So kapag ganito guys, kailangan nyo na talagang pumunta sa pinakamalapit na LTO office sa inyong lugar. At magdala kayo ng mga valid documents kagaya ng valid ID or dalhin nyo na lang mismo yung driver's license niyo at yun yung ipapakita niyo doon pwede sa guard officer or sa desk assistants nila at magtanong kayo kung ano yung gagawin ninyo. So kagaya sa akin, pinapunta lang ako sa window 1 tapos tinanong kung ano yung sadya ko tapos sinabi ko na hindi ko na mabuksan yung LTMS portal account ko at yun na, hininga na lang nila ako ng valid ID or yung driver's license ko mismo. So pagkatapos kong ibigay, pinaupo na nila ako, then nag-antay lang ako ng mga 5 minutes ata kasi wala namang medyong tao. Depende po yan sa LTO office na mapupuntahan ninyo. At pagkatapos tinawag na yung pangalan ko, then binigay nila sa akin yung papel na ito. So bali ito po yung LTO client account ko. So nandito yung pangalan, LTO client ID, one-time password at yung password expiration. So dito guys, make sure na nagamit nyo na po itong one-time password within 3 days kasi nag-expire po ang password na yan. So dapat within 3 days ay nagamit nyo na kasi kung hindi nyo nagamit yan, kailangan nyo talagang pumunta ulit sa pinakamalapit na LTO branch at humingi kayo ng bagong ganito. So para less hassle na pagka-receive nyo nito, pwedeng ilagin nyo na kaagad yung account niyo at ilagay nyo itong one-time password. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ito lahat. So ganun pa rin, punta tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang LTO portal or LTMS portal. Then may makikita tayong ganito, i-click natin itong LTMS portal. At pagkatapos mapupunta tayo dito sa registration ng LTO portal. So dito i-click na natin itong login. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng email address or LTO client number. So by the way guys, yung LTO client number ninyo, makikita nyo po yan sa papel na binigay ng LTO. So nandito po yan. So ito yung ilalagay ninyo dito. At pagkatapos yung one-time password na binigay sa inyo, ito po, ilalagay nyo po yan dito sa password. At pagkatapos kung nalagay nyo na, i-double check nyo na lang pong maigi. At pagkatapos dito na tayo sa baba sa paglalagay ng security code. So dito ilagay nyo na lang po sa baba kung ano yung code na makikita ninyo dito. Pero kung hindi nyo mabasa yung code na yan, pwede nyo namang i-click itong refresh code. Pero kung nababasa nyo, ilagay nyo na lang po dito, then pwede nyo nang i-click itong sign in. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng new password at confirm password. So dapat yung password na ilalagay nyo daw minimum of 8 characters. Tapos dapat may isang maliit at isang malaking letra at dapat may number. So kayo nang bahalang maglagay ng password ninyo. Make sure lang na matatandaan nyo na kaagad yung password na ilalagay ninyo. At kung okay na, pwede nyo nang i-click itong set password for login. And then may makikita tayong ganito, your account has been verified and confirmed. So, pwede na tayong mag-login dito. So, take note guys, yung papel na binigay ni LTO sa inyo, dapat picturean nyo kasi nandun po yung LTO client number ninyo. At yun po yung gagamitin ninyo once mag-login kayo sa LTMS portal. So, ilagay nyo po yung LTO client number at yung bagong password na ginawa ninyo dito. At kung kailangan pa kayong maglagay ng security code, ilagay nyo na lang yung security code. At kung okay na at wala namang problema, i-click nyo na lang po itong sign in. At ganoon lang kadali guys at makakapasok na kayo ulit sa
LTMS portal account ninyo. So pwede nyo na makita yung digital copy ng driver's license niyo at kung may mga violations kayo makikita nyo na dito at yung mga transactions niyo. At kung gusto nyo mag-take ng exam sa inyong LTMS portal account, pwede rin po kayo dito. So marami na kayong magagawa dito. So make sure lang na hindi nyo makalimutan yung LTO client number na binigay ng LTO sa inyo at yung password na ginawa ninyo. Malaking tulong po ito kasi for example naiwan or nawala niyo yung driver's license niyo, pwede nyo pong buksan mismo sa harap ng LTO officer yung LTMS portal account niyo para ipakita yung digital copy ng driver's license niyo. Hindi na po kayo huhulihin kung nabuksan nyo po doon.